for the use of the term sapagkat sinasabi nilang pugante. Wala ngang utos ang mismong chief executive para arestuhin. At bakit? Sapagkat walang warrant. You can only be a fugitive from justice kung ikaw ay may warrant at ikaw ay nagtatago. Ito po ay sisiwaran. Again, ulitin ko po, kasi yung iba pong mga sumasalugat po sa atin, medyo mahihina po ang mga kokote at parang hindi maintindihan. Hindi maaaring arestuhin ang kahit sino sa loob ng Pilipinas nang walang warrant galing sa hukuman dito sa Pilipinas. Hindi hukuman sa Hague, hindi hukuman sa Amerika, hindi hukuman ng Afghanistan, hindi hukuman ng Iraq, hukuman po ng Pilipinas. So, ang pugante po yan. Si Senator Lacson, naging pugante yan kasi may warrant po yan galing sa local court at nagtago. Si Trillanes, yan, naging pugante po yan. Yan po yung mga totoong pugante. Hindi yung yung wala namang warrant, tatangkahin mong arestuhin. Cut and paste po yan kung saan pinagkukuha yan. O palagay ko, nag-chat GPT itong ating Solicitor General. Sapagkat, alam nyo pa, yan ang tinatawag nating platitudes or motherhood statements. Sapagkat, walang sinasabi dyan, under what law ba ang ng Pilipinas nila gina-justify yung pagsasabing ini-evade ni Senator De La Rosa ang isang warrant. Marami pong nagsasabi na koordinasyon lang ang kulang dahil po sa nangyari. Sa tingin niyo po, sino po ba talaga yung unang magko-coordinate? Kasi sa isang panayam, nabanggit po ni NBI Director Melvin Matibag na nung unang nagkita sila ng kakaupo pa lang ng Sergeant at Arms na si Retired General Aplasca ay hiningi yung kanyang numero para sa mga future coordinations, no? sa hinaharap po na mga koordinasyon. Now ngayon po, ang iginiit nitong si Director Matibag na dapat nakipag-coordinate daw itong si Aplasca sa kanila. Pero sa tingin nyo po, sino po ba yung unang mag-coordinate? Yung mismong taga-Senado ba o yung taga-NBI? Kasi sa pagkakalam ko, turf nila yung ang Senado ng USAA. Yun nga po, binabaliktad nila ang storya. Makikipag-coordinate pa ang Senado sa kanila regarding what? Para pasukin sila at gumawa ng isang bagay na labag sa batas, meaning yung pag-aresto ng isang taong wala namang warrant mula sa ating hukuman. Siyempre po, sila ang papasok sa Senado, sila ang makakapag-coordinate. Sapagkat ang Senado po, kung sasabihin natin ito po ay secure premises. Ang You remember, nung pandemic, nag-break ang Senate, di ba? Ang House, mas marami kami. Gusto nila mag-break kami. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno. Konti na lang siguro tayo dito. I don't blame naman yung mga nagsuggest sa akin Wednesday night na wala daw pasok the next day, Thursday, at i-cancel lahat. Sabi ko, hindi pwede. Kailangan makita nila may gobyerno dito. So, ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So kung sino man, if I continue or may papalit sa akin, okay? Ulitin ko during my watch, hindi nyo natibag ang Senado. Now, if I remain or kung papalitan ako, sana hindi matibag ang Senado. The Senate is a target, di ba? Because we are the last line of defense sa pagdating ng hindi impartial na impeachment. We're the last line of defense sa budget. We're the last line of defense sa charter change. We're the last line of defense sa kung merong gustong yumurak o sumira sa ating democracy. I'm not saying we, the Senate. But leadership matters. Di ba? So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril Tapos kami pagre-resignin nyo. Kayo mag-resign. Di ba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting. I take responsibility for my reaction. Di ba? So, kung mamato ako dito, batuhin nyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako na mato The one who takes, you take responsibility for your action. So I will take responsibility for my reaction, how I handled everything. But I cannot take responsibility for them shooting at us.
confirmed na may gunpowder yung yung hinuli. Sa loob ng Senado hinuli yun ha. Until this time, may nagsasabi ng Pangulo na ang NBI daw nasa GSIS, wala daw dito sa loob at hindi daw nagpaputok. So makikita mo there's a lying all over going around. If they can lie with that simple thing, 'di ba? So sabi ko nga sa grupo namin, guys, hindi pwedeng maging general rule yung ginawa ng NBI. Tinetesting nila yung Senado. Unfortunately, dati maraming nag-invoke dun sa spirit ni Salonga, Recto, Tanyada, Osmeña, Rojas, yung ating mga greats, di ba? In the past, pagka inatak ang Senate, nagka-come together lahat ng senador. Ngayon, algorithm at political bias na. That's what's sad about it, no? All the evidence is there. I mean, it's beyond our control na, like sa inyo, di ba? Pag dumating na sa editor, dumating na sa final, dumating sa live interviews, hindi nyo kontrolado lahat yon. Pero yung personal experience nyo at personal testimony nyo, meaning, pag tinanong kayo ng kapatid nyo, anak nyo, pag uwi nyo, ano ba talaga nangyari? Eyewitness din kayo eh. Diba? So, yun din ang ano ko sa inyo. Kung eyewitness kayo and you think I did wrong, I won't take it against you for calling for the resignation. But if you're telling me na kontrolado ko yung NBI, so dun sa nagsabing scripted, di ba? Ang galing ko naman, pati NBI is under my command pala. There's no reason to eh. Di ba? Many of those who are calling for my resignation are political operators eh. Dati na silang may, meaning nung nasa DFA ako, resign Alan. Nung nasa Speaker's Office ako, resign Alan. Nung minority leader ako, resign Alan. Nag-ano lang ngayon, nag-echo lang ngayon dahil nga sa mga pangyayari. But for me, it's concerted effort from day one to get me out because they want someone they can control. The only thing I promise the 13 is I follow God. Diba? And, you know, following God is easy if you know exactly what He's telling you to do, diba? Pero if you have 5 decisions to make and all of them are godly decisions, hindi madali mag-discern na ano ba dapat gawin. So for example, as long as I tell the truth, that's godly, di ba? But do I extend a friendly hand in friendship? Di ba? Do I tell everyone, let's work together? Or do I pound the table muna para alam nilang hindi pwedeng ganito yung Senate? Those are everyday decisions. That needs wisdom. And I'm not claiming to have all the wisdom, di ba? But uulitin ko lang ha, collaboration, okay. Pero yung sunod-sunod kami sa inyo at hawak nyo kami sa liig, hindi pwede yun. Collaboration, our government needs collaboration. The 3 great branches of government, judiciary, executive, have to work together. Senate, House, we have to work together. But yung sasabihin mag-surrender or puppet SP ka, hindi ka tatanggalin. Pero kung ano sabihin namin, sumunod ka. Sorry, hindi ko style yun. Last question, ma'am. Hi, SB. Hihila po kami ng status ni Saa Aplaska kung suspended po ba siya and si Sec Dong That's po. part of our, thank you for that question. Apo, So that's- sir lang si Sec Dong Mendoza nag-resign daw po. To be fair kay Sec Dong, siguro a few minutes after mag-resign yung dating Osaa, he told me na magre-resign siya. I told him I want him around. And then, sorry, hindi ko lang alam yung exact date. He actually handed me a written resignation. And dati ko naman siyang kaibigan. Never ko siyang kapartido, but he's always been forthright with me, always had worked in candor. Alam ko naman yung, alam niya biases ko, alam ko biases niya. And then, he could have gone home Wednesday night nung marami nagchichismisan na umuwi na kayo or marami nagte-textan na umuwi na kayo. But he stayed, no? So, actually sa isang news ko nakita yon this morning. So, I haven't talked to any of them. I went straight to the hearing ni Senator Pia ng, on electricity, high prices of electricity, then to the a prayer for the nation, then here. So I'll deal with that kung kay Sec Jendong. And then kay Osaa, there are 3 options kasi. There's a legal memo prepared for me to discuss with the legal team. I'd like to thank, di ba, nasa internet pinost naman ni Attorney Tolentino, Mark Tolentino, na, you know, may separation of powers kasi. And then may certain officials na pwede i-suspend o hindi. And everyone was emotional during the weekend. Kaya nga Saturday sabi ko, prayer and reflection. Hindi ko na sinagot yung kay Ombudsman na walang nagtanggap dito. Kasi wala naman tayong trabaho ng Friday, Saturday, Sunday. Wala naman official na pwedeng tumanggap. To my knowledge, wala naman yung subpoena. CCTV, walang question doon. Kung may miscommunication, it was cleared up naman, di ba? It's not true na walang CCTV. Meron, pero the lights were out eh. So hindi lahat singlinaw nung iba. Number 2, as soon as
Secretary John Vic called me, yun ang una niyang hiningi. Secure the CCTVs. When he got here, inulit ko sa harap, 2 copies. Sabi ko, gumawa kayong 2 copies, pero sa harap nila kayo gumawa ng 2 copies para alam yung original. So yung isa nasa PNP or, I don't think it's with DILG, I think it's with PNP. So, dun sa DOJ at saka sa Ombudsman, huwag sila mangamba na matamper yon kasi hawak na ng gobyerno right after the incident. No? But as far as NBI and DOJ investigating, suspect sila eh. So paano sila mag-iimbestiga? Di ba? That's why nga pumayag ako ng joint investigation kasi I am sure that someone will point the fingers sa mga taga-Senado. So kung suspect ka rin, hindi pwedeng ikaw lang mag-imbestiga. Di ba? That's why I also appeal to all of you, whoever has videos, to the proper authorities kasama namin. So actually, I've been scanning the news and internet at kung ano man videos lumalabas doon, kinukuha din namin para maayos natin in a very logical and scientific manner. So, clarification lang po. Si SAA Aplaska, pati po si SecDo. I'll update you maybe in an hour or two kung anong decision. And I promised also both the majority and the whole 24 senators na magiging consultative or consensus yung aming decision making, di ba? So I don't think yung whether or not yung suspend. Remember, he's acting So hindi naman siya regular sergeant at arms, meaning he should also have an option na kung ayaw na niya, di ba? But he's been there, he's been reporting, he's doing his job. I don't think he deserves this, but sabi niya, sir, sundalo ko, sanay ako dyan. Si General Plaska pa rin po yung Senate Sergeant at Arms na We haven't made a decision. We haven't made a decision kasi one option, di ba, is sundin yung is my legal opinion na it's the Senate that can suspend, hindi sila. And one is to suspend pero to question sa CA. The other one is sila mag-question sa CA. So there's really 1,000 decisions that have to be made, but I just want to focus on convening as an impeachment court, organizing the Senate para wala nang magsabi-sabi na delay. Beside those 2 priorities, then pwede natin isa-isahin kung ano man ang mga kailangan nating gawin. No? so Right. your priority is committee chairmanship, Organizing the Senate in general. So that right now, that means the committee chairmanship. Yeah. chairmanship and convening the impeachment court. Pero pag may tumayo to change leadership, hindi niyo pa harapin. It is. So May tumayo po. Sila naman sasabi or kakampi nila kung hindi sila na delay namin yung impeachment. So kung gusto nilang i-delay, nila. I've been in Senate long enough na kahit majority ka, kung gusto mo talagang i-delay, maraming gawin eh. 'Di ba? Sabay-sabay lang kayo tumayo, madi-delay mo. But I'm expecting a very naman decent and honorable exchange mamaya. Sorry. Yes, go ahead. change of leadership, ipo-push niyo. Priority yan. Some move to change leadership, priority yan. Yun ang so, if you look at the Constitution, getting the Senate organized is the priority. Convene the court if you're not organized. How hearings if you're not organized. Yun, ano yung mga constitutional mandates? Siyempre, mandate laws, pero everyday yon. But to convene, di ba, and given the national clamor or trauma, whatever side you're on, may mawawala ba na we convene and start the process, di ba? Thank you, everyone. Thank you. Ginagawa nilang katanga-tanga ang Pangulo, sorry for the use of the term, sapagkat sinasabi nilang pugante, wala ngang utos ang mismong chief executive para arestuhin. At bakit? Sapagkat walang warrant. You can only be a fugitive from justice kung ikaw ay may warrant at ikaw ay nagtatago. Ito po ay sisiwaran, again ulitin ko po, kasi yung iba pong mga sumasalungat po sa atin ay medyo mahihina po ang mga kokote at parang hindi maintindihan. Hindi maaaring arestuhin ang kahit sino sa loob ng Pilipinas nang walang warrant galing sa hukuman dito sa Pilipinas. Hindi hukuman sa Hague, hindi hukuman sa Amerika, hindi hukuman ng Afghanistan, hindi hukuman ng Iraq, hukuman po ng Pilipinas. So, ang puganti po yan. Si Senator Lacson, naging puganti yan kasi may warrant po yan galing sa local court at nagtago. Si Trillanes, ayan, naging puganti po yan. Yan po yung mga totoong puganti. Hindi yung yung wala namang warrant, tatangkahin mong arestuhin. Cut and paste po yan kung saan pinagkukuha yan. O palagay ko, nag-chat GPT itong ating
Solicitor General. Sapagkat, alam nyo pa, yan ang tinatawag nating platitudes or motherhood statements. Sapagkat, walang sinasabi dyan under what law ba ang ng Pilipinas nila gina-justify yung pagsasabing ini-evade ni Senator De La Rosa ang isang warrant. Marami pong nagsasabi na koordinasyon lang ang kulang dahil po sa nangyari. Sa tingin niyo po, sino po ba talaga yung unang magko-coordinate? Kasi sa isang panayam, nabanggit po ni NBI Director Melvin Matibag na nung unang nagkita sila ng kakaupo pa lang na Sergeant at Arms na si Retired General Aplaska ay hiningi yung kanyang numero para sa mga future coordinations, no, sa hinaharap po na mga koordinasyon. Now ngayon po, ang iginiit nitong si Director Matibag na dapat nakipag-coordinate daw itong si Aplaska sa kanila. Pero sa tingin niyo po, sino po ba yung unang mag-coordinate? Yung mismong taga-Senado ba o yung taga-NBI? Kasi sa pagkakalam ko, turf nila yung ang Senado ng USAA. Ayun nga po, binabaliktad nila ang storya. Makikipag-coordinate pa ang Senado sa kanila regarding what? Para pasukin sila at gumawa ng isang bagay na labag sa batas, meaning yung pag-aresto ng isang taong wala namang warrant mula sa ating hukuman. Siyempre po, sila ang papasok sa Senado, sila ang makakapag-coordinate. Sapagkat ang Senado po, kung sasabihin natin ito po ay secure premises. Ang GSIS building kung saan nandoon, insofar as the Senate is concerned, is a secure building. Bakit? Sapagkat nandyan po ang ating 24 na mga senador ng Pilipinas na halal ng bayan at sila po habang nandoon ay ginagampanan po nila ang tungkulin na gumawa ng batas bilang mga senador. So dapat po sila ang makipag-coordinate sa Senado, not the other way around. Na anong i-coordinate ni General Aplaska kay Director Matibag? So ang ito po ako'y nagtataka rin doon At nagkaroon na nga po ng na-establish na natin yung fact na walang order ang Pangulo na arestuhin si Senator De La Rosa. Kung walang order ang Pangulo, sinong nagbigay ng order? Yun ang dapat unang-unang malaman po na upang itong gulong ito ay malaman natin kung sino nag-umpisa. Who gave the order to arrest Senator De La Rosa? At kung hindi ang Pangulo, sino? Maaaring ang DOJ, Secretary, o yung nagbigay ng order which is an illegal order, ay yun ang dapat managot. Yun ang dapat tingnan nila. Ginugulo nilang istorya sapagkat alam nila na hindi maaaring ma-justify yung pinaggagawa nila na panggugulo sa Senado. Opo, sa tingin niyo po itong mga recent na mga pahayag ng ng ombudsman, ng PNP, yung ibang mga nagsasabi na pugante itong si Senador Bato de la Rosa, ito ba'y taliwas doon sa naging pahayag mismo ng Pangulo na nabanggit mo rin na kanina na kinikilala niya yung naging resolusyon ng Supreme Court na binibigyan ng 3 araw yung mga respondent at 3 araw din na tugon itong si Senador Bato de la Rosa. O tama po yun. Patulad nga ng nabanggit po kanina, una ko nang nabanggit, ginawa nilang katanga-tanga ang Pangulo. Sorry for the use of the term. Sapagkat, sinasabi nilang pugante, wala ngang utos ang mismong Chief Executive para arestuhin. At bakit? Sapagkat walang warrant. You can only be a fugitive from justice kung ikaw ay may warrant at ikaw ay nagtatago. Ito po ay sisiwarrant. Again, ulitin ko po, kasi yung iba pong mga sumasalugat po sa atin medyo mahihina po ang mga kokote, parang hindi maintindihan. Hindi maaaring arestuhin ang kahit sino sa loob ng Pilipinas nang walang warrant galing sa hukuman dito sa Pilipinas. Hindi hukuman sa Hague, hindi hukuman sa Amerika, hindi hukuman ng Afghanistan, hindi hukuman ng Iraq, hukuman po ng Pilipinas. So, ang pugante po yan,
Si Senator Lacson, naging pugante yan kasi may warrant po yan galing sa local court at nagtago si Trillanes. Ayan, naging pugante po yan. Yan po yung mga totoong pugante. Hindi yung yung wala namang warrant, tatangkahin mong arestuhin. Pero ano naman po yung masasabi ninyo in relation din dyan sa pinag-uusapan natin sa naging reply naman po ng Solicitor General, quote-unquote, sabi dito, undeniably, Senator De La Rosa did not come to court with clean hands. His attempts to evade and obfuscate the warrant of arrest issued against him show a deliberate intent to mock the judicial process. Through Republic Act number 9851, the state itself acknowledged and committed to the international community that there are crimes so grave that our government cannot simply look away. At its core, this case asked what rule of law truly means, whether the law exists merely as a shield for the powerful when accountability finally reaches them, or whether it still carries its highest purpose, which is the attainment of justice. Attorney, anong opinion mo rito? Cut and paste po yan kung saan pinagkukuha yan. O palagay ko, nag-chat GPT itong ating Solicitor General. Sapagkat, alam nyo pa, yan ang tinatawag nating platitudes or motherhood statements. Sapagkat, walang sinasabi dyan, under what law ba ang ng Pilipinas nila gina-justify yung pagsasabing ini-evade ni Senator De La Rosa ang isang warrant. Ang sinasabi lang, if you come to court, you come with clean hands. Yun ay yung may existing warrant from a local court. Hindi nila binanggit yung basihan. Pero may basihan po upang sabihin hindi pwedeng arestuhin si Senator Bato. Ano yan po, ang pinakamataas na batas ng Pilipinas ay ang konstitusyon ng ating saligang batas. Anong sinasabi po sa Article 3, Section 1 ng Konstitusyon? No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Hindi pwedeng ang isang tao ay tanggalan ng kakayaan at ikulong kung walang paglilitis, due process. Ang paglilitis na yan ay tumutukoy sa paglilitis dito sa Pilipinas. O number 2, Article 3, Section 2, the right of a person to be secure in their persons, papers, houses, and effects shall be inviolable. Hindi pwedeng labagin ang kalayaan ng isang tao. And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined by the judge and upon examination of the evidence personally determined by a judge. Anong judge ang tinutukoy? Huwes ng Pilipinas. Hindi pwedeng huwes ng ibang bansa. Yun ng divorce na kinuha mo sa ibang bansa. Divorce lamang yun hindi ko minemenos ang institusyon ng marriage. Ngunit ibig ko sabihin, ang divorce naman ay hindi nagre-resulta sa pagkakulong. Hindi po kikilalanin yan sa Pilipinas unless dumaan sa korte ng Pilipinas. Magpa-divorce ka sa Amerika, magpa-divorce ka sa Japan, hindi ka considered divorce dito sa Pilipinas kung hindi ka magkakaroon ng pagliliti sa hukuman at patutunayan mo na yung divorce decree ay tunay at merong prosesong dinaanan sa ibang bansa. Yan pang warrant of arrest na maaring makulong, hindi lamang makulong si Senator De La Rosa, kundi dalhin sa ibang bansa upang doon humarap sa paglilitis. Kailangan may mga safeguards yan. Hindi basta-basta mo sasabihin fugitive ICC warrant lang. Wala po yan pwede nga pampunas ng lamesa yung warrant na yan kung hindi confirm ng ating korte. Attorney, si Jade po ulit ito. Umuugong po ngayon yung panibagong kudita daw sa Senado. May mga panawagang gustong paalisin bilang Senate President itong si SP Cayetano. Ano ho ba ang masasabi po ninyo? Those are acts of desperation ng administrasyon na nagulat po sila nung napalitan ang liderato ng Senado. Alam niyo po, napakaganda na po na si Senate President Alan Peter Cayetano ang Senate President. At bakit ko po nasabi ito? Ito ba ay dahil kampi tayo sa
kasalukuyang liderato. Hindi po sa ganon, kundi kapag kasi po nagkakaroon ng impeachment trial, ang nagpe-preside po sa Senado bilang impeachment court ay ang Senate President unless ang iyong nililitis for impeachment ay Pangulo, in which case the Chief Justice of the Supreme Court presides. Wala pong problema kung Chief Justice ng Supreme Court sapagkat obvious naman, siyempre, Chief Justice yan ay isang abogado. Sa akin tol, isa ako sa Banateros Vloggers tol eh. Oo nga, oy, isa sa mga Banateros vloggers. Kasi 'di ba Banateros Brothers, kami-kami 'yon. Sila Banateros Vloggers. Yan, ayun, alam nyo na kasi fake news daw ako eh. May nag-comment kasi sa video natin tol, fake news daw ako. AI lang yung kasama mo, hindi yan si Jay Guevara, sabi nga nun. O yan ah, kitang-kita nyo yun ah. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros